Naranasan mo na ba? Yung ikaw na nga ang laging maunawain, ikaw pa yung hindi nire-respeto? Yung binibigay mo ang lahat, oras, lakas at malasakit mo? Pero kapalit, hindi pa sasalamat, kundi pa nga abuso? Sa trabaho, ikaw ang unang lumalapit para tumulong. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan, bigla silang naglalaho. Sa relasyon, ikaw ang laging nagpaparaya, nag-a-adjust, sumusunod, pero parang hindi nila ito napapansin. Para bang ikaw lang ang may effort sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga taong mahal mo. Ikaw ang sandalan, ikaw ang takbuhan. Pero kailan ba naging sapat ang ginagawa mo para maramdaman mong pinapahalagahan ka rin ng tanong? Bakit ganito? Bakit tila kapag sobrang bait natin, mas lalo tayong hindi ginagalang? Hindi lang ikaw ang nakakaranas nito. At hindi ito simpleng issue ng emosyon. Matagal na itong pinag-iisipan ng mga pilosopo. Isa na rito ang mga Stoics. Sa Stoic philosophy, sinasabi nila, ang tunay na kabutihan ay hindi pagiging sunod-sunuran. Hindi ito paglimot sa sarili para lang mapasaya ang iba. Si Marcus Aurelius, isang Stoic emperor, ay kilala sa kanyang malasakit at pagkalinga. Pero hindi siya nagpagamit. Hindi siya naging marupok sa ngalan ng kabaitan. Alam niya kung kailan dapat umunawa at kung kailan dapat tumayo para sa sarili. Dahil ang kabaitan na walang hangganan ay imbitasyon para abusuhin ka. Kaya kung nararamdaman mong nauubos ka sa pagbibigay, kung pakiramdam mo'y ikaw ang laging talo sa pagiging mabait, panahon na para itanong mo sa sarili, ginagawa ko ba ito dahil talagang tama? O ginagawa ko ito dahil natatakot akong mawala ang pagmamahal nila? Sa Stoicism, hindi sapat ang maging mabuti. Kailangan marunong ka ring magtakda ng hangganan. Dahil ang tunay na kabaitan ay hindi dapat ikasira ng dignidad mo. Ngayon, malinaw na. Ang problema ay hindi ang pagiging mabait, kundi ang pagiging mabait ng walang prinsipyo at walang sariling paninindigan. Kaya pag-usapan natin, bakit ang kabaitan ay minsang nagmumukhang kahinaan? Ano ang mga dahilan kung bakit tayo nauubos? At paano tayo mananatiling mabuti habang pinipili pa rin ang sarili? Alamin natin kung paano maging mabait nang may dangal, may prinsipyo at may respeto sa sarili. Bakit nga ba ang kabaitan ay minsang nakikitang kahinaan? Lagi nating naririnig, maging mabait ka sa kapwa. At tama naman yon, ang kabaitan ay pundasyon ng magandang ugnayan sa ibang tao. Isa itong mahalagang birtud na nagpapalalim ng koneksyon, tiwala at pagkakaunawaan. Pero kung titingnan natin mula sa pananaw ng Stoicism, may mas malalim na pag-unawa sa kabaitan. Dahil sa totoo lang, hindi lahat ng kabaitan ay nagbubunga ng respeto. Minsan, kahit gaano ka kabait, ikaw pa ang binabaliwala. Mas masaklap, ikaw pa ang naabuso. Bakit? Dahil sa kakulangan ng balanse. Ayon sa Stoic philosophy, may 4 na pangunahing virtues o mga pangunahing birtud. Wisdom, karunungan, courage, katapangan, justice, katarungan, temperance, pagtitimpi. Mapapansin mo, walang nakasulat na kindness o kabaitan sa 4 na ito. Bakit? Dahil para sa mga Stoic, ang kabaitan ay hindi masama. Ngunit hindi ito sapat kung wala ang ibang virtues na sumasabay dito. Ang kabaitan na walang karunungan ay madaling malinlang. Ang kabaitan na walang katapangan ay madaling apihin. Ang kabaitan na walang katarungan ay pabor lamang sa iba. At ang kabaitan na walang pagtitimpi ay nauuwi sa pagkalimot sa sarili. Kaya kung ang pagiging mabait mo ay wala ng hangganan, kung ito'y laging kapalit ng katahimikan mo, ng dignidad mo, ng kalayaan mong pumili para sa sarili mo, hindi na ito kabutihan. Ito'y pagiging sunod-sunuran. Sa ganitong punto, hindi na kabaitan ang nakikita ng iba, kundi kahinaan. Kaya't mahalagang tandaan, ang tunay na kabaitan ay may kasamang lakas, may paninindigan, at may limitasyong ipinaglalaban ang respeto mo sa sarili. The Stoic Way, maging mabait pero may paninindigan. Sa Stoicism, ang kabaitan ay hindi kahinaan. Ito ay isang birtud, pero hindi ito basta-basta ibinibigay ng walang pag-iisip. Ang tunay na kabaitan ay may kasamang karunungan, alam kung kailan dapat tumulong at kung kailan dapat umatras. May katapangan, hindi takot magsabi ng hindi
lalo na kapag naaapakan na ang dangal. Ang stoic ay hindi lang basta mabait, siya ay disiplinado, may pagtitimpi. Alam niya ang tamang balanse sa pagitan ng pagkalinga sa iba at pagprotekta sa sarili. Dahil ang kabaitan na walang hangganan ay humahantong sa pang-aabuso at ang kabaitan na walang prinsipyo ay unti-unting sumisira sa dignidad. Kaya kung gusto mong maging mabuti ng may tapang, maging maawain pero hindi sunod-sunuran, maging mapagbigay pero hindi nagpapagamit. Alamin mo ang halaga mo, itakda mo ang iyong hangganan at ipaglaban mo ang respeto mo sa sarili mo at sa iba. Maging mabait pero may prinsipyo, may disiplina at higit sa lahat may paninindigan. The doormat syndrome. Kapag kabaitan mo ang sumisira sa iyo, alam mo ba ang tinatawag na doormat syndrome? Ito yung sitwasyon kung saan ang isang tao ay sobrang mapagbigay, sobrang maunawain, sobrang nagpaparaya, hanggang sa punto na parang basahan na lang siya ng ibang tao. Walang boundaries, walang paglaban, walang tama na. At kapag ganito ang pagtrato mo sa sarili mo, huwag kang magtaka kung bakit nawawala ang respeto ng iba. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang sobrang kabaitan ay nagiging kahinaan. Hindi dahil mali ang maging mabait, kundi dahil may mga taong hindi marunong rumespeto sa kabaitan na walang limitasyon. Isipin mo yung empleyado sa opisina. Lagi siyang nauuna mag-volunteer. Laging umaako ng dagdag na trabaho. Laging nag-o-overtime kahit walang bayad. Bakit? Kasi gusto niyang makatulong, gusto niyang mapansin, gusto niyang ma-promote. Pero habang tumatagal, napapansin niyang parang wala ring nagbabago. Walang dagdag na sahod. Walang promosyon. Wala man lang pasasalamat. Minsan, ni thank you, wala. Bakit? Dahil ang tingin sa kanya ng boss ay, okay lang yan. Sanay na siya. At dito nagsisimula ang problema. Kapag wala kang malinaw na hangganan, hindi mo sinasadyang tinuturuan ng ibang tao na abusuhin ka. Ang kabaitan na hindi marunong magtakda ng hanggang dito lang ay nauuwi sa pagiging doormat. Kaya tandaan mo, ito hindi sukatan ng kabutihan ng paglimot sa sarili. At hindi mo kailangan ubusin ang sarili mo para lang mapatunayan na mabuti kang tao. Ang totoong kabaitan ay may kakambal na self-respect, may prinsipyo, may limitasyon, at higit sa lahat, may lakas ng loob para tumayo at sabihin, mabait ako pero hindi ako papayag na tapak-tapakan. Human nature and the invisible hierarchy. Likas sa tao ang pagsusubok ng hangganan ng iba. Ito ay bahagi ng kalikasan natin, hindi laging masama pero madalas mapanganib. Sa bawat samahan, may hindi nakikitang hierarchy. Isang istruktura kung saan ang ilan ay nangingibabaw at ang iba naman ay unti-unting nauurong sa gilid hanggang sa sila'y tuluyang matapakan. At kung hindi ka aware dito, maaari mong matagpo ang sarili mo sa ilalim, hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi mo pinigilan ang pag-akyat ng iba sa balikat mo. Isipin mo ang isang barkadahan. Laging may isang tao na ba siya ang tagabayad ng pagkain, siya ang laging naiisahang utangan, siya ang sumusunod sa gusto ng lahat, kahit labag sa loob niya. Sa umpisa, baka iniisip niya, okay lang, baka ma-appreciate nila, pero habang tumatagal, hindi appreciation ang kapalit, kundi expectation. At kalaunan, abuso ang grupo, hindi naman palaging masama, ngunit natural sa tao na hanapin kung saan sila makikinabang. At kung may isa na laging nagbibigay, hindi tumututol, hindi lumalaban, bakit pa nga ba sila maghahanap ng mas mahirap na paraan? Tao ang susubok kung hanggang saan sila makakalusot. At kung wala kang malinaw na hangganan, magiging ikaw ang daan ng pag-angat ng iba, kapalit ng sarili mong dignidad. Kaya hindi mo kailangang maging agresibo para irespeto. Pero kailangan mong matutong magsalita, tumayo at sabihin, hanggang dito lang ako. Hindi ako laruan, hindi ako bangko, hindi ako sunod-sunuran. Dahil sa mundong ito, kung hindi mo alam ang posisyon mo, may ibang magpapasya kung saan ka lang dapat tumayo. The nice guy trap, kabaitan na walang hangganan. Inaabuso sa hulihan. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga taong likas na mababait ay ang paniniwalang, kapag mabait ako, babalik din ang kabutihan sa akin. Sa isang perpektong mundo, maaaring totoo ito. Pero sa totoong buhay,
Kung wala kang assertiveness, ang lakas ng loob para ipaglaban ang sarili mo, madali kang nagiging target ng pang-aabuso. Halimbawa, may kaibigan kang laging nanghihiram ng pera. Sa unang beses pinahiram mo, gipit daw kaya naunawaan mo. Sa pangalawa napau ka ulit, ayaw mo ng drama, ayaw mo ng tensyon. Sa pangatlo, nanahimik ka na lang dahil mas mahalaga raw ang kapayapaan kaysa sa pagtindig. Pero sa likod ng katahimikan mo, may mali nang nabubuo. Sanay na siya. Sanay na silang gamitin ka. At dito nagsisimula ang bitag. Ang pabor na minsan mo lang ibinigay, nagiging obligasyon. Ang kabaitan mo, nagiging lisensya para sa iba na abusuhin ka. At ang pinakamasakit, kapag dumating ang araw na sinabi mong, hindi, ikaw pa ang lalabas na masama. Paano ito hinaharap ng isang stoic? Simple lang, maging mabait pero may hangganan, maunawain pero may prinsipyo, mapagbigay pero hindi nagpapagamit. Sa stoicism, ang tunay na kabaitan ay may kasamang disiplina. Hindi ito pagiging masungit, hindi ito pagiging mapagmataas. Ito ay pagiging malinaw sa sarili mong halaga. Kapag may nanghihiram ng pera, huwag matakot na magsabi ng, pasensya na pero hindi ako nagpapahiram ng pera. Kapag may gustong samantalahin ang kabaitan mo, ipakita sa kanila na hindi ka madaling galawin. Tahimik ka, oo, pero hindi ka patay. Maamo ka, pero hindi ka laruan. Kapag may lumalampas sa respeto, tumayo ka ng buo at sabihin, hindi ko tinotolerate ang ganyang pagtrato. Sa Stoicism, ang kabaitan ay hindi lamang para sa iba. Ito rin ay dapat para sa sarili. At ang unang hakbang sa pagiging mabuti sa sarili ay ito. Itakda mo ang hangganan mo bago ito itakda ng iba para sa iyo. People will test your limits, kaya ikaw mismo ang dapat magtakda nito. Sa mundong ito, isang bagay ang hindi mo maiiwasan. Susubukin ka ng mga tao. Minsan, ginagawa nila ito ng sadya. Gusto nilang makita kung hanggang saan ka pwedeng itulak, gaano ka kayang tiisin, hanggang kailan ka mananahimik. Minsan naman, hindi nila ito sinasadya. Pero dahil wala kang malinaw na hangganan, unti-unti kang nasasagad, napapabayaan, naapakan ng hindi mo agad namamalayan. Anuman ang dahilan, isang bagay ang tiyak. Kapag hindi mo itinakda ang sarili mong limitasyon, may ibang gagawa nito para sa'yo. At ang masakit, madalas, hindi ito pabor sa'yo. Hindi ito para protektahan ka. Hindi ito para irespeto ka, kundi para samantalahin ang kahinaan mo. Kaya huwag mong hayaang ang mundo ang magsabi kung hanggang saan ka lang. Ikaw mismo ang magtakda ng linya. Ikaw ang magdesisyon kung ano ang kaya mong tanggapin at kung kailan ka dapat tumayo para sa sarili mo. Dahil ang respeto, hindi lang hinihingi. Itinatayo ito sa pamamagitan ng malinaw na hangganan. How Stoics practice balanced kindness. Paano maging mabait nang hindi inaabuso? Sa mundo ngayon, karaniwan nating naririnig, kung tunay kang mabait, dapat lagi kang nagbibigay. Dapat laging nagpaparaya. Dapat inuuna mo ang iba. At sa unang tingin, tila ito ang sukatan ng kabutihan. Ang walang tanong na pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng iba. Ngunit ayon sa Stoicism, ang tunay na kabaitan ay hindi pagiging martir. Hindi ito ang tahimik na pagtanggap ng pag-abuso. Hindi ito ang paulit-ulit na oo kahit nauubos ka na. Sa halip, ang Stoic na kabaitan ay isang matatag na kabaitan. May kasamang karunungan, may kasamang disiplina, at higit sa lahat, may malinaw na respeto sa sarili. Ito ay ang kakayahang maging makatao. Nagmamalasakit, nakikinig, tumutulong, habang pinangangalagaan ang iyong dignidad at hangganan. Ang Stoic ay marunong magbigay, pero hindi nagpapagamit. Siya ay marunong magparaya, pero hindi nagbubura ng sariling halaga. Dahil para sa kanila, ang kabutihan na walang direksyon ay hindi kabaitan, kundi pagpapahintulot sa pang-aabuso. Ang aral ng Stoic kindness, maging mabait, oo, pero huwag mong isuko ang sarili mo sa pangalan ng kabutihan, dahil ang tunay na kabaitan ay hindi lang para sa kapwa, kundi para rin sa sarili. Choose who deserves your kindness. Hindi lahat ay karapat-dapat sa kabaitan mo. Isa sa mga pinakaradikal at pinakamakapangyarihang aral ng Stoicism ay ito. Hindi mo tungkulin na maging mabait sa lahat. Oo, mahalaga ang malasakit.
Oo, mahalaga ang pakikipagkapwa. Pero hindi mo obligasyong ibuhos ang puso mo sa mga taong paulit-ulit lang itong niyuyurakan. Ayon kay Epictetus, ang oras mo ay mahalaga. Ang enerhiya mo ay limitado, kaya dapat mong piliin kung sino ang karapat-dapat sa atensyon mo, sa presensya mo, at higit sa lahat, sa kabutihan ng puso mo. Kindness must have justice para sa mga Stoic. Ang tunay na kabaitan ay hindi bulag. Ito ay patas. Ito ay makatarungan. Kung ang isang tao ay paulit-ulit na umaasa sa pabor, pero wala man lang malasakit pabalik, iyon ay hindi pagkakaibigan. Iyon ay paglalagay sa iyo sa posisyon ng pagkaalipin. Hindi mo kailangang tiisin iyon. Hindi dahil gusto mong umiwas sa gulo, hahayaan mong durugin ang dignidad mo. Halimbawa, one-sided relationship. May kilala ka bang ganyan? Lagi siyang may kailangan. Lagi siyang may hinihingi. Pero kapag ikaw ang nangangailangan, wala. Walang oras, walang effort, walang pakialam. At kapag nagsabi ka ng hindi, ikaw pa ang nagmumukhang masama. Hindi mo kailangang manatili sa ganitong koneksyon. Hindi ito katapatan, ito ay emotional self-neglect. Ang aral, ang kabaitan ay hindi para sa lahat. Ito ay regalo, hindi utang. At tulad ng bawat mahalagang bagay sa buhay, dapat itong ilaan sa mga taong tunay na may halaga sa iyo at marunong magpahalaga sa iyo. Kaya mula ngayon, huwag kang matakot piliin kung sino ang bibigyan mo ng puso. Maging mabait, pero pumili. Maging maawain, pero may wisdom at higit sa lahat maging makatarungan para sa sarili mo. Set clear boundaries. Ang tunay na mabait ay hindi nagpapagamit. Sa mata ng isang Stoic, ang respeto sa sarili ay hindi option, kundi obligasyon. Hindi sapat na maging mabuti sa iba, kailangan mo ring maging mabuti sa sarili mo. Ang isang tunay na mabait na tao ay hindi tahimik na pinapahintulutan ang pang-aabuso. Hindi siya nagpapadala sa guilt-tripping. Hindi siya umiiyak sa sulok habang tinatapakan. Marunong siyang tumayo at magsabi ng, hanggang dito lang. Bakit mahalaga ang boundaries? Dahil ang kabaitan na walang limitasyon ay nagiging paanyaya sa pagsasamantala. At sa tuwing hindi mo nililinaw kung ano ang hindi katanggap-tanggap, itinuturo mo sa iba na ayos lang abusuhin ka. Halimbawa, sa trabaho kung palagi kang nag-o-overtime, nagpupuyat, sumusobra sa inaasahan, ngunit walang tamang kompensasyon, walang pasasalamat man lang, magsimula kang magtakda ng linya. Sabihin, handa akong tumulong, pero hindi ko pwedeng isakripisyo ang sarili kong oras at kalusugan. Hindi ito pagiging tamad. Ito ay pagpapakita ng respeto sa sarili. Halimbawa, sa kaibigan kung ikaw lagi ang nag-a-adjust, nagbibigay, sumusunod sa gusto nila, pero wala kang nararamdamang kapalit na malasakit, huwag matakot na magsabi ng hindi. Sabihin, pasensya na, pero hindi ko ito kaya sa ngayon. Hindi mo kailangang palaging available para mapatunayan na mabuting kaibigan ka. Minsan ang pagtanggi ay ang pinakamakatarungan mong sagot. Ang aral? Sa Stoicism, ang kabaitan ay may gulugod, may prinsipyo, may tapang, at ang isang mabait na tao na walang hangganan ay hindi Stoic, kundi isang target ng pagsasamantala. Kaya magtakda ng boundaries, ng may kabaitan pero may paninindigan. Dahil kung hindi mo pipinturahan ang sariling bakod, asahan mong may susubok sirain ito. Marcus Aurelius isang leader na mabait, ngunit matatag. Kung may isang ehemplong tunay na Stoic leader, walang mas hihigit pa kay Marcus Aurelius, ang emperador na may puso ngunit may gulugod. Bilang pinuno ng malawak na imperyong Romano, kilala siya sa kanyang malasakit sa karaniwang tao. Hindi siya namuno sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng karunungan, kabaitan at prinsipyo. Hindi siya nagpapaabuso, oo, siya ay makatao. Minahal siya ng kanyang mga sundalo at mamamayan, pero hindi siya naging sunod-sunuran sa mga mapagsamantala. Hindi siya nagpabola, hindi siya nabili ng papuri. At hindi siya nagpasilaw sa kapangyarihan. Kung may humihiling sa kanya ng pabor na labag sa katarungan, hindi siya natatakot tumanggi. Kahit pa ito ay galing sa mga malalapit sa kanya. Ang kanyang desisyon ay hindi emotional. Hindi siya nagpapadala sa awa na walang prinsipyo at lalong hindi siya nagpapadala sa galit. Be tolerant with others, but strict with yourself.
Marcus Aurelius, Meditations iyan ang kanyang pamantayan. At dahil dito, nakuha niya ang tunay na respeto ng kanyang nasasakupan. Hindi dahil sa pagiging sobrang bait at hindi rin dahil sa pagiging malupit, kundi dahil sa pagiging patas, isang leader na mabait pero hindi nagpapagamit. Ang aral, ang kabaitan ay hindi kailanman dahilan upang apihin ka. Sa halip, ito ay dapat maging bunga ng prinsipyo at hindi ng takot. Kung nais mong makuha ang respeto ng iba, hindi mo kailangang maging matigas. Kailangan mo lang maging malinaw, matatag at patas. Tulad ni Marcus, ang kabaitan na may paninindigan, ang kabaitan ay isa sa pinakamagagandang katangian na maaaring taglayin ng isang tao. Ngunit hindi ito sapat. Dapat itong samahan ng self-respect at karunungan. Dahil hindi porket mabait ka, ay ibig sabihin ay hahayaan mong apakan, gamitin o baliwalain ka ng iba. Sa halip, maging mabait ka, pero sa tamang paraan, sa tamang tao at may tamang limitasyon. The power of assertiveness ang lakas ng pagtindig sa sarili. Maraming tao ang natatakot ipaglaban ang sarili nila. Iniisip nila, kapag nagsalita ako, baka isipin nilang bastos ako. O baka mawalan ako ng kaibigan. Pero ayon sa Stoicism, ang tunay na mabuting tao ay hindi lang basta mabait. May prinsipyo rin siya. Ang pagiging mabait ay hindi katumbas ng pagiging mahina. Hindi ito lisensya para abusuhin. Ang isang Stoic ay maaaring maging maawain, magalang at mapagbigay. Pero may disiplina at may lakas ng loob na ipaglaban ang sarili kung kinakailangan. Being kind but firm, ang tunay na kabaitan, ay may paninindigan. Ang kabaitan na walang lakas ng loob ay madalas nauuwi sa pang-aabuso at kawalang galang mula sa iba. Kapag hinayaan mong abusuhin ka, hindi mo lang sinasaktan ang sarili mo. Itinuturo mo rin sa iba na okay lang silang lumampas sa limitasyon mo. Sa Stoicism, ang matalinong tao ay hindi agad nagpapadala sa emosyon pero hindi rin nagpapagamit. Alam niya kung kailan dapat magsalita at kailan dapat manahimik. Kung kailan dapat magbigay at kailan dapat tumanggi. Example, Stoic assertiveness in action. Isipin mo ang isang Stoic. Tahimik, hindi padalos-dalos, pero may paninindigan. Halimbawa, may kakilala siyang laging humihingi ng pabor, pero hindi marunong magsukli ng kabutihan. Sa halip na magalit o magtanim ng sama ng loob, sinasabi niya ito ng mahinahon, pero diretso. Pasensya na pero hindi ko ito kayang gawin ngayon. Kapag may taong sumusubok lumampas sa kanyang personal na boundaries, hindi niya ito pinapabayaan. Hindi siya nagmamakaawa para respetuhin, pero ang kilos niya mismo ang nagtuturo sa iba kung paano siya dapat itrato. Ganitong klaseng tao, hindi aawayin ng iba pero hindi rin nila kayang apihin. Practical tip, learn to say no. Matutong magsabi ng hindi na may dignidad at respeto, isa sa pinakamahalagang kasanayan na dapat mong matutunan kung gusto mong igalang ay ang pagsasabi ng hindi. Diretso, maayos, may dignidad. Maraming tao ang hindi marunong tumanggi dahil natatakot silang makasakit ng damdamin o mawalan ng koneksyon. Pero tandaan, ang tunay na kaibigan at ang taong may respeto sa iyo ay hindi ka pipilitin na gawin ang bagay na labag sa loob mo. Paano mo ito sasabihin? Simple lang. Walang paligoy-ligoy. Hindi ko kaya ngayon. Pasensya na, pero hindi talaga. Walang mahabang paliwanag. Walang paghingi ng tawad na parang may kasalanan ka. Respect begins with you. Ang respetong hinahanap mo. Nagsisimula sa iyo. Ang respeto ay hindi nabibili sa pagiging palaging mabait. Nakukuha ito sa pagiging mabait na may malinaw na paninindigan. Ang pagiging Stoic ay hindi lang tungkol sa pagiging mahinahon, tungkol ito sa pagpapatibay ng loob, sa pagtatanggol sa sarili at sa hindi pagpapagamit. Kung gusto mong igalang, iturong malinaw sa iba kung paano ka dapat tratuhin. At ang unang hakbang, tumayo para sa sarili mo. 3 prinsipyo mula sa Stoicism. Una, maging mabait pero matatag. Huwag hayaang apakan ng iba ang respeto mo sa sarili. Pangalawa, maglagay ng malinaw na hangganan. Hindi ka obligadong magbigay sa lahat, lalo na sa mga taong walang malasakit sa iyo. Pangatlo,
Matutong magsabi ng hindi nang may dignidad at respeto. Ang pagtanggi ay hindi nangangahulugang masama kang tao. Ito ay tanda ng tunay na paggalang sa sarili. Tandaan, ang tunay na kabaitan ay may lakas. Hindi ito pagiging sunod-sunuran. Ito ay pagiging makatao na may prinsipyo, maging stoic, maging mabait, pero may paninindigan. Sana may natutunan ka sa aral natin ngayong araw. Kung natapos mo ang video, mag-comment ka naman ng done sa ibaba at paki-like naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe. Marami pang aral ang nakaabang. Kita-kits sa susunod na mga videos. Mag-ingat po tayo palagi.